Ginawa nyo? Hindi. Mamaya, may mag-e-explain para saan ba yung ginawa natin. Ano bang title natin ulit? Hear and Obey. Pinakinggan nyo ba? Hindi. May umamin. At least may umamin. Nakinig ba kayo? Ang tanong, sinunod nyo ba yung sinabi? Wow, talaga. Meron tayo. Naku, mamaya na. So, sige. Okay. So, nung mga nakaraan, nakilala niyo yung mga ibang nagsalita. Sino yung unang nagsalita? Si Kuya Fed. Si Kuya Fed. Sumunod na nagsalita si Kuya Mimo. Kuya Mimoy. Sumunod na nagsalita yung atin yung Ate Ella. nagre-react ka agad. Ate Si Ate Ella. Sumunod na nagsalita ulit si Mimo. si Kuya Mimoy ulit. Tama ba? Oo. Oo. Tsaka si Kuya AJ, pero umuwi na siya. Ngayon, Kuya Mimoy ulit. Ay, hindi. Joke. naalala nyo ba yung nag-MC na gumaganon? Sino yon? Sino yung nagaganon? Gusto nyo ba maganon siya ulit? Sino yung pating? May ano ulit, may dance. Dan, 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 dan. Ay, Okay. Hindi pala. Wala daw, wala. Hindi, Wala daw, walang wala. TF eh. Walang Wala, TF. Naaalala nyo yon? Sino yon? Si Ate? Ate Angela. So, tatawagin na po natin Ate Angela. From South Korea. Ayun na, joke lang. Punta Sige na na. po. Palakpakan! Si Ate Yay! Angela. Yay! Aba, tumatakbo pa. Okay. Kailangan The mo ng stage stand. is yours. Ako na. Ako na. Sige, ikaw na. Mas malakas ba to or ayan? Orange na lang. Orange. Okay. Lahat ay makikinig. Opo. Okay. Hello. Wait lang ah. Hello. 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 Hi. Hello. So, papakilala po muna ako. Ako po si Ate Angela. Ang pangalan ko? So, yun. Bago pala tayo magsimula, pwede ba ako magtawag ng tig-isang babae at lalaki na kung ano yung natutunan nila dun sa laro kanina. So, sino ba mag-volunteer? Sa lalaki muna. Sino? Taas kamay. Kahit isa lang. Dito kayo sa stage. Taas kamay. Halika. Halika. Hello. Mag-share lang kayo ng experience nyo kanina. O sige, wala pa muna. O sige, babae muna tayo. Parang gusto ko mag-volunteer. Ayun na daw, si Wendell na daw eh. Halika. Halika dito. Palakpakan naman natin. Eh. Pinapakitaan tayo ng dimples. Panis. Ba't nagmamas? Tanggalin mo para Nahiya pa. Magpakilala ka muna. Sino ka? Hindi kita kilala. Windel. Wendell. So yun. Ang pangalan wala. Windel pa. Windel. Tagasan ka? Sa ano? Ano yung natutunan mo kanina sa larong Hear and Obey? Or ano yung mga na-experience mo? Masaya naman po. Nakikinig naman. Kailangan makinig lang. Na-distract ka ba sa iba? Opo. Pero kailangan pa rin makinig sa isa. Dun sa nag-i-instruct sa'yo? Opo. Okay. Palakpakan naman natin si wait lang. Dahil dyan. Ay, ikaw muna. Para sa'yo. Yan. So, dito naman sa babae, sino naman gusto mag-volunteer? Ayan. Sige. Halika dito. Halika. Halika dito, sino? Taas kamay, halika dito. Tayo ka na dito. Oh my gosh. Bakit ayaw mo? Halika Diba? na. Ano yun? Ano yung si? Cooperate. Mag-cooperate ka, I volunteer you. Halika. Hindi ako nangangagat. Hindi ka namin kilala, magpakilala ka muna. So, anong pangalan mo? May mic ka. Lindsay po. Harap ka dito. Harap sa kanan.
Halika dito. Ano, ano ba? Harap dito sa unahan. Oh, anong pangalan mo ulit? Lindsay po. Oh, ano yung natutunan mo o mga na-experience mo kanina sa larong Hear and Obey? Nakakapa pero masaya. Ay, steady ka, steady. Hear and Obey. Oh, steady. Oh, lamit mo yung mic. Oh. Nakakaba siya pero masaya. Tapos ang daming nagsasalita. Pero nadidistract ka. Opo, pero yung boses talaga ni Ate Ella yung yung nakatutok. Kita naman namin. Kasi siya yung babae. Ah, okay. Sige. Oh, dahil dyan, meron ka notebook. Alika dito! Ay! Asa mo na yung kanan mo? Asa ng kanan? So, yun. Ayun, umpisa na tayo. So, ayun. Di ba yung natutunan natin kanina sa Hear and Obey, yung nag-i-instruct sa atin yung sinusunod natin, di ba? Hello, makinig muna dito. Hear and Obey. So, harap muna dito. And ngayon, ako yung papakinggan nyo, okay? Okay? Okay. May energy pa ba kayo? Okay, so. So, ang topic natin for today ay Lordship. Yan, Lordship. Sino pala nakakatanda nung tinuro last week? Meron ba nakakaalam? Yung kanina, narinig ko na yung sagot eh. Letter S. Ano yun? Yun, yung about sa salvation. Kapag ba may salvation na tayo, tinanggap na natin yung forgiveness ni Lord, pero tayo pa rin ba masusunod sa buhay natin? Alin? Pakilakasan? Siyempre hindi. Kaya kailangan natin ng Lordship. Nakalagay dyan, no? A new master. So, ano ba ibig sabihin ng Lordship? So, may idea ba kayo? O para mas lalo natin maintindihan, magkakaroon tayo ng 4 points para mas madali niyong matandaan. May sa buhay at may sa isip. So, next slide. Yan. Ayun yung 4. Ano yung nandyan? Pakibasa. L-O-R-D. So, mag-umpisa tayo sa Lord. Ay, sa L, sorry. So, tingnan natin yung pinagkaiba or kahulugan ng Lord and Savior. So, pakibasa nga yung meaning ng Savior. Lahat po. 1, 2, 3, go. So, yan. Si Jesus, yung nagligtas sa atin sa walang hanggang kamatayan or eternal death dahil sa kasalanan or sin natin. So, ano yung meaning ng Lord? 1, 2, 3, go. Master or a ruler. Yon. Pag sinabing Lord, ibig sabihin siya yung namumuno, masusunod, siya yung nag-uutos, and kailangan siya yung sinusunod or susundin. Katulad kanina, di ba, yung sa Hear and Obey. Yung nag-i-instruct yung dapat natin sundin. And then, katulad nung nangyari sa laro kanina, di ba, na may nag-uutos sa atin. So, para hindi tayo mapahamak, kasi may nakita ko, mga nauntog, ganun, or madapa, masaktan, or mapatagal dun sa obstacle kanina, need natin sundin yung nagko-command or yung nagbibigay ng instruction. Tama po ba? So, sa larong yon, yung boses na pinapakinggan natin, o naririnig natin na nag-i-instruct sa atin ng gagawin, siya yung ginawa nating master. Yon. Di ba, tinanggap na natin si Jesus as Savior. Hindi pwedeng tanggapin siya as Savior lang. Yung pag-aralan last week, yung salvation, di ba? Yung Savior, hindi lang pwede si Jesus as Savior lang. Kaya nakalagay dyan na Lord and Savior. Wait lang. At hindi Lord ng buhay natin. Kailangan parehong Lord at Savior si Jesus sa buhay natin. So, next slide po. Sabi sa quote na to,
Jesus as Savior means we receive eternal life from Him. O sa Tagalog, si Jesus bilang ating tagapagligtas ay nangangulugan na tinatanggap natin siya sa buhay natin na walang hanggan wala sa Kanya. And then yung isa, Jesus as Lord means following Him as the master or boss of our lives. O si Jesus bilang ating Panginoon ay nangangahulugan na pagsunod sa Kanya bilang amo o amo ng ating buhay. Di ba pag may boss tayo or amo, di ba sinusunod natin siya? Tama po ba? And then sabi sa Romans 10 verse 9, next, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And dyan nag-uumpisa yung salvation. Sa pagtanggap natin na si Jesus ay Lord sa ating buhay. Sa pagsabi or pag-confess na si Jesus ay Lord sa buong buhay natin. Kasama na dun yung isip natin, yung pag-iisip natin, yung ugali, yung emosyon, yung finances or sa budget, yung relationship sa pamilya, sa ibang tao, pati rin sa pag-aaral at sa iba pang aspeto ng buhay natin. And yun nga, may ibang Christians na tinanggap lang si Jesus as Savior lang or tagapagligtas lang, pero hindi as Lord or Master na sinusunod. And yun nga, parang ligtas na ako, pero ako pa rin ang masusunod. Sabihin nyo, ako. Ako pa rin yung masusunod sa buhay ko. Parang tinanggap ko lang yung forgiveness ni Lord na save na ako, pero yung mga gagawin ko, ako pa rin yung masusunod, hindi si Lord. So, ganun yon. Pero, kaya yung Lordship, hindi natin matatanggap o ma-receive sa buhay natin si Lord kapag hindi bukal sa ating kalooban. Kaya, ang Lordship ay nagsisimula sa ating puso. Saan nga nagsisimula yung pagtanggap natin ng Lordship? Sa puso, hindi sa nguso. So, next slide. Kaya, it is a decision to follow Jesus in every area of our lives, even when it is difficult. O sa Tagalog, isang desisyon na sundin si Jesus sa bawat lugar o parte ng buhay natin o aspeto ng buhay natin kahit na mahirap. And ano uli yung ibig sabihin ng letter L? Alin uli? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. So, sa paanong paraan naman natin mapapakita na may Lord tayo sa buhay natin? Sa pamamagitan ng pagsunod or obeying God. Or next slide. So, yan. Ano ba ibig sabihin ng obey? Obey is willing to do as told by someone in authority or handang gawin ang sinabi ng isang may otoridad. So si Lord bilang master or boss ng buhay natin, may authority siya. And tayong mga believer, mga anak niya, ay dapat sumunod. Sabihin niyo, sumunod. Sorry. And so si Lord bilang master nga natin, or may authority, yan, mga anak niya ay dapat sumunod. And syempre, kapag sumunod tayo, may reward. Tama po ba? Di ba, parang kanina sa laro natin, yung reward dun is napabilis tayo, di ba? Kung pinakinggan natin yung nag-i-instruct lang sa atin, hindi yung nanggugulo kanina na sobrang lapit tapos, ganon. And then, kaya kailangan natin sundin si Lord dahil siya ay laging tapat at tama. And sabi sa Matthew 6 verse 33, yan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Sa Tagalog, may Tagalog po ba? Wala. So, yung Tagalog niyan, ayan. Pakibasa nga ng lahat. 1, 2, 3, go! So
So, di ba yung naka-highlight dyan sa Tagalog at dun sa English yung all these things. Tapos dyan naman ay lahat ng mga bagay na ito. Ano ba ibig sabihin ng all? Di ba? Lahat. Lahat ng bagay, lahat ng gusto mo, lahat ng hilig mo, kailangan mo, ay ibibigay sa'yo kapag inuna mo yung pinapagawa ni Lord or ni Jesus sa buhay mo. Parang sana all, ganon. Tapos, kaya dapat ready tayong yung kinanta natin kay Lina, yes, Lord. Yan, dapat ready tayo laging yes, Lord, kay Lord. And kapag buong puso nating tinatanggap si Lord, mas madaling sumunod or sundin siya. Tama po ba? Nakikinig pa po ba? Okay. And kahit ano man yung pinapagawa niya, dapat tayong sumunod. And isang example dun is yung tama versus mali. Yun. O di ba parang sa school lang, kunyari, yung cheating, di ba alam niyo yun, yung mga pangongopya, ganyan. Kahit sabihin natin maraming gumagawa or normal, di ba? Kasi ang dami na gumagawa, parang normal na yan. And para sa iba, yung pandaraya, normal lang na gawin kasi akala natin tama, di ba? Pero alam mo na mali yun, di ba? Dapat mo pa bang gawin or makiuso ka doon sa gawaing yun? Siyempre hindi, kasi kasalanan din ang mag-cheat. At ayaw ni Lord ng kasalanan or sin. Sabihin nyo, sin. Yung S-I-N yan, Yun, so, yung obedience kay Lord ay ang pag-iwas sa kasalanan o hindi paggawa ng kasalanan o anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Lord or disapprove kay Lord. So, yun. And isa pang example, pagsunod sa magulang, sumusunod ba kayo? Totoo ba? Alin? Minsan? Sa yun, dapat naman talaga tayo sumunod sa mga magulang natin. And merong verse about honoring parents, yun. Sabi sa Ephesians 6:1-3, yan. 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 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So kapag sinunod natin yung magulang natin, sabi dyan, magiging maayos at hahaba yung buhay mo, natin, sa mundo, kasi paano natin masusunod si Lord kung mismong magulang natin hindi natin kayang sundin? Tama po ba? Kaya dapat magsimula yung pagsunod sa mga bahay natin. Sa simpleng, anak, magugas ka nga. Yes, nanay, ganun. Basta ganun. Pag inutos ka agad, wag na sabihing, wait lang, may gagawin pa ako, ganyan. Wag na tayong tamarin kasi gusto ni Lord ng obedience, di ba? Obedient child. And syempre, pagpapalain din tayo ni Lord kasi sinunod natin yung mga magulang natin. Tama po ba? Amen? Amen. So, paano naman natin magagawa yung will ni Lord kapag hindi natin alam kung ano yung gusto niya o yung mga gusto niyang ipagawa sa atin kapag hindi natin siya naririnig? Ganun. Parang kanina, paano ba natin maririnig si Lord? So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relationship kay Lord. Yung letter R natin is relationship kay Lord. Ano uli yung letter L? Yung letter O. Yan. Yung pangatlo naman is R is for relationship with God. So, and paano tayo magkakaroon ng relationship kay God? Bago yun, di ba, kung di pa natin naririnig ang tinig ng Lord, umpisahan nating magbasa ng Bible. Yon, para malaman natin kung ano yung mga gusto ni Lord. Ano ba yung meron kay Lord? And ano ba yung mga nagawa ni Lord noon nung hindi pa tayo napapanganak sa mundong ito? And sa buhay natin, yung makikita natin doon kung ano yung mga magandang dapat gawin o para masunod natin siya at paano natin siya masusunod. At katulad nga ng mga makikita din natin doon yung mga plano ni Lord sa'yo, yung mga promises ni Lord sa'yo, lalo na din sa pamilya mo.
Okay po ba? Narinig po ba? Nakikinig pa po ba? Yan. So, kapag ginawa natin, Lord, si Jesus, hindi siya one time, big time lang. Sabihin natin, one time, big time. Na isang beses lang siyang mangyayari sa buhay natin. Ngayon, na tinanggap natin si Lord, dapat meron tayong patuloy na relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan nga nung pagbabasa ng Bible, pagsunod sa Kanya araw-araw. Sabihin nyo, araw-araw. Every day. Daily. And isa na din doon yung pag-attend nyo dito sa church. Kasi di ba, ang mga pinag-aaralan natin dito is about kay Lord, about kay Jesus. So, nagkakaroon tayo ng idea, sino ba si Lord? Kahit di ko siya nakikita, ano bang characteristic niya? Paano ba siya madedescribe? So, dito natin malalaman sa pagpunta natin sa church, sa pag-attend natin sa church. Tama po ba? Hello? Nakikinig pa ba? Okay. So, kung nakikinig pa, taas nyo nga yung kanan kamay nyo. May nagkaliwa ba? Okay, sige, baba na. Yan. So, sa next slide, the more we know Him, the more we will obey Him. Yan. Alam mo bang mahalaga ka kay Lord? Alam nyo ba? Talaga ba? Yan. Sana all, di ba mahalaga? Ganun. So, sabi dito sa Deuteronomy 7:6, mahalaga ka, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Ah! Sorry. Sorry, may sound effect. Ah! Thank you. Yun. So, uwak yun. So, mahalaga ka kay Lord kasi pinili ka niya. Sana all pinili, di ba? Kay Lord, pinili ka niya. Kasi bago ka palang pinanganak, pinili ka niya. Kasi nandito ka ngayon, nakikinig ka. Tama po ba? Amen? Amen! So, ayun, pinili ka ni Lord na maging anak niya. And you are His treasured possession, sabi dyan. And ano ba yung mga ginagawa pag tinetreasure yung mga importanteng bagay o tao? Alam bang ginagawa doon? Kapag mayroon ka importanteng bagay na lagaan, ano pa? Iniingatan, kanta ba yan? So ano pa? Di ba, syempre minamahal din o pinoprotektahan. Ganon si Lord sa atin. And sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka kay Lord. Sabihin nyo, huwag kayo mahiya. Yan. And yun nga, dahil alam mo nang importante ka kay Lord o mahalaga ka kay Lord, dapat kilalanin din natin siya. So yun, wait lang. Yan. Parang sa normal na relationship na meron tayo, meron ba ditong may relationship? Siyempre, walang aawin. So, hindi. Relationship natin sa family natin, di ba? Kapag meron tayong hindi ka-close, paano tayo magiging close sa kanila kung hindi natin siya kinakausap, di ba? Tama po ba? And, hindi naman agad tayo susunod sa taong hindi naman natin agad kakilala. Siyempre, masusundin natin yung mas kakilala na natin, di ba? Yung mga best friend natin, yung sa magulang natin, di ba? And dapat ganun din tayo kay Lord. Kasi, yun nga, sabi kanina, di ba? The more we know Him, the more we will obey Him. Kung mas kilala natin siya sa Tagalog, mas susundin natin siya. Kahit sino man siguro, di ba, kung sa mundong ito, susunod ba tayo sa yung mga dumadaan lang niya sasabihin na, akin na yung pera mo, or ano ba, parang sama ka sa akin, sasama ba kayo? Oo? Siyempre hindi, di ba? Hindi nyo na nga kilala eh. Wala naman kayong relationship sa kanya. Bakit kayo sasama? Di ba? So, sabi sa Colossians 2 verse 6, yan. Pakibasa nga po. Ay, sorry.
Dapat kilala na natin si Lord at patuloy natin siyang kinikilala. Dapat unti-unting maging katulad din natin si Jesus or yung Christ-like image. So, ano nga uli yung tatlo? L is for? Yung O? Yung R? At ang last point natin is letter D is for disciple of Christ. So, ano ba ibig sabihin ng disciple? Pakibasa nga po ulit. So, yun. Sa Tagalog, isang sumusunod o estudyante ng isang guro o pinuno. Isa rin ito sa pinapagawa ni Jesus ang maging disciple niya or maging katulad niya at sundin siya. And sabi dito sa 1 Corinthians 11:1, yan, pakibasa po ulit. Ang pagiging Christ-like o yung character na meron si Jesus, dapat din meron tayo. O pagiging katulad ni Kristo ay hindi pagsunod sa sarili mong kagustuhan. O sabihin natin, ang mamatay sa sarili nating kagustuhan. Di ba pagpatay na may magagawa pa ba yun? Kaya ba pa ba yung magsulat pagpatay na? Di ba hindi? So parang ito yung gusto sabihin sa atin ni Lord na kung gusto natin maging disciple niya, dapat mamatay tayo sa sarili natin. Parang sarili, di ba sa araw-araw nating pamumuhay tayo yung nagdidesisyon. Sorry. Hey, woo! So yun, di ba tayo halos yung nagdi-decide, ayan na nga, mag-English na ako. So, tayo yung nagdi-decide, di ba, kung ano yung susuot natin, ganyan-ganyan, sa mga ibang bagay. Pero yung mamatay tayo sa sarili nating kagustuhan, parang, di ba, ang hirap nun. Pero, desisyon yon natin. Desisyon na din ni Lord na siya yung sundin natin sa araw-araw. Kung tatanggapin natin siya sa buhay natin as Lord or Master, di ba? Sabi kanina, a new Master. So, wait lang. So, noong panahon ni Jesus na nag-share sila ng mga gospel or word sa iba, tsaka pinapakita ni Jesus sa mga disciple niya kung ano o paano siya makitulong sa ibang tao, 'di ba? Ang nangyari doon, syempre, kapag yung leader nila may nag-share sila, nag-share si Jesus, 'di ba? So, yung mga disciple niya nag-share din sa iba. And kaya rin kayo nandito ngayong oras na to, and kaya rin tayo nagsisell group every Sunday para meron tayong mga taong tumutulong na maging Christ-like tayo. And sa mga tao na willing na tanggapin, kilalanin, at sundin si Lord. Tama po ba? Nagpunta lang ba kayo dito kasi malamig? Di ba hindi? Nandito kayo kasi gusto nyo makilala si Lord. And ma-develop din yung character na meron kayo na pangit noon. And unwilling kayong magpabago kay Lord at sumunod. Tama po ba? Iyon ba yung purpose ng pagpunta nyo dito? And kaya rin kayo nandito, nakikinig sa akin. Kayo rin yung tutulong sa amin sa mga susunod or sa darating na panahon, kayo naman yung tatayo dito. And para umabot or mag-akay pa ng ibang tao na wala kay Lord, yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, or yung mga nasa labas, di ba? Hindi pa nila nakikilala sila or wala silang relationship kay Lord. Kayo din yung gagamitin ni Lord. One day, kakausapin kayo, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Paano ba ako makakapag-share ng word mo sa iba? Ganyan. Kakausapin kayo ni Lord. Hindi lang kami. Kasi, syempre, kahit mga leader na kami, inaayos pa rin kami. And kayo rin. Ito na yung training ground nyo. Nakikita nyo na kung ano yung ginagawa ng isang leader, ano yung mga dapat sabihin, i-share, yung pagtanggap natin ng salvation, ng lordship, at marami pang iba, di ba? So, doon mahahayag natin yung word ni Lord and mapapakita natin sa kanila na meron tayong Christ sa buhay natin. And makikita din nila na mahal din sila ni Lord. So, yon. Sa lahat ng sinabi ko, di ba, sobrang habat, nagrarap pa ako, ganyan.
So ano bang purpose ng buong topic natin today? Bakit need natin ng Lordship? Ang sagot doon is yung God's protection sa araw-araw, di ba? Tingnan nyo, wala kayong sakit, yung mga pangako ni Lord sa buhay nyo, kaya need natin siyang sundin. Siya rin naman ang gumawa sa atin, di ba? Tama po ba? Yan, so, bago ang lahat, meron akong kwento! So, ito na. Nakikinig po ba? Nakikinig pa po ba? Naantok na ba kayo? Alis na ako. Sige, tampo na ako. Medyo? Sige. So, yun. Magkukwento na ako. Yan. Woo! Kinig kayo Sabihin nyo, Amen? Amen! Yan, nakikinig. So, yun. Ganito lang ako. About sa buhay ko and paano ako nagkaroon ng Lordship. Lumaki ako sa isang broken family, ganun. And wala akong nakalakihan or nakagisnan na, nagulat lang, sorry. Nakagisnan na tatay, kaya marami akong insecurities at marami akong gustong patunayan palagi. So yun. Before ako makakilala kay Lord, ganito yung ugaling meron ako. Hindi lang siguro halata sa ngayon, or hindi na halata ngayon kasi unti-unti akong binabago ni Lord. Ang tingin ko at ang tingin nila sa akin noon ay maldita. Alam ko yung iba dito naging kalaro ko. Hello? Asan pa yun? Hello? Yan, mga yan, naging kalaro ko yan. Alam nila yung ugali ko noon. Kasi syempre, ako lang yung pinakamatangkad nun sa Blooming. So, syempre, ako yung boss doon. Ako lang dapat ang sundin nila, ganun. Kaya, maldita ako, nangungurot ako nun. Lumalaki pa yung mata ko, hindi lang halata ngayon. Basta ganun. And then, mahina ako sa physical. Ganon, mahina ako sa physical. And kita niya naman, payat ko, di ba? Pero, praise God, nung nakakilala ko si Lord, hindi na ako masyado nagkakasakit, ganon. Hindi ako magaling, ayun, ang tingin nila sa akin, at palagi ako nakakumpara sa iba. Yun. At dahil nag-iisang anak ako noon, yun, nag-iisa lang ako. Self-centered ako, or sarili ko lang yung iniisip ko palagi. Kahit sabihin nating self-centered ako, hindi naman lahat ng bagay ay nakukuha ko. Yung mga gusto ko, ganun. Pero kapag nagkakaroon ako ng mga bagay na yon, kunyari ng mga laruan, Barbie, ganyan, ayun, pinagmamayabang ko, akin to, kanyo, meron akong ganito, ganyan. Parang lahat na lang, parang gusto ko mataas yung tingin ko sa sarili ko. And naalala ko rin no sa school, inaasar ako or sinasabihin akong special child, ganun. Special child. Masyado akong special, di ba? Ayun, special child daw ako dahil maligalig ako. Yun. And then, dahil doon, parang unti-unti hanggang sa paglaki ko, bumaba yung tingin ko sa sarili ko. And napansin ko, parang hindi ako gusto ng tao or hindi ako gusto ng ibang tao dahil sa pag-ugali ko or sa mismong ako, ganun. Parang iniisip ko lagi may mali, ganun. And then, nagsimula akong umattend sa Sunday school noong 9 years old ako. So, ayun, noong 9 years old kasi ako, hindi naman agad pagpunta namin, hindi naman pagkamanganak ko, born again na. So, in-invite lang kami dun. Tapos, noon nakabahan ako kasi hindi ko alam ano ba meron dito, ganyan. Tapos, pero yun, nag-Sunday school ako. Yung sa mga bata, ganun. Nag-Sunday school ako doon. And mali pa ngayon na pasukan kong kwarto noon kasi magkaiba yung mas bata sa matatanda. Kaya doon ako napunta sa mga mas bata. Tapos yung upuan doon, sobrang liit. Tapos yung tuhod ko, andito na, ganun. Kasi yung upuan noon. And then sabi, doon, ilang taon ka na? Sabi ko, 9 po. Doon ka sa kabila. Ganun ba? Kasi ang laki-laki ko nga noon, kasi matangkad nga ako. And then, marami ako natutunan nung nag-Sunday school ako. Alam kong masama yung ugali ko, madami akong hindi maganda. Pero ayun, tahimik lang ako doon, behave ako. So yun. And yung mga natutunan ko is patungkol kay Lord. Tulad ng pakikitungo sa ibang tao,
and tamang asal, and na-realize ko na masama palang mangopya, gano'n, magmaldita, mangunot ng kalaro, and magsinungaling, at magmura, gano'n. And mga simpleng katuroan na dapat matutunan na unti-unting nagpapabago ng ugali ko. At sa akin din mismo. So, yun. And, yun, nung nagtagal na ako sa church, nagkaroon ng Encounter God Retreat or event or dito sa church. At isa ako sa mga delegates or isa ako sa mga umattend. And doon ko nalaman na mahalaga pala ako kay Lord. Ganun. Ang tingin pala sa akin ni Lord, ibang-iba doon sa tingin ko sa sarili ko, ibang-iba sa tingin ng ibang tao sa akin. Yung tingin ni Lord sa akin is valuable or importante, ganon. So, sinuko ko yung buhay ko sa Kanya that time dahil naunawaan ko yung ginawa ni Jesus sa cross para ako'y maligtas. At tinanggap ko siya bilang Lord and Savior. Ayun yung letter L natin kanina, di ba? And nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, akala ko wala na akong problemang kakaharapin. Yun pala, nagsisimula pa lang ako sa exciting part. So yun. And nagsimula ako sorry. So, sorry. Wait lang, wala yung ko. Yan. Nagsimulang magkasakit yung mami ko. Yun, kung saan nakakilala. Yun, si Heidi. Yan. Yung mami ko ng cancer, cervical cancer, nung grade 6 ako, ganun. And bago ako mag-high school noon, naghahanap din ako ng pag-ibig sa tatay ko. Siyempre, wala akong nakalakihan. Tas puro babae pa sa bahay. Tas nalulungkot din ako or naiinis ako kasi naghihigpitan din ako pagpunta sa church ng mga pamilya ko. Dumating din sa point na hindi ako pinapalabas, ganon. Or minsan nakabihis na akong ganito, tapos bigla sasabihin, hindi ka aalis, hindi ka pupunta ng church, ganon. Kaya parang nalulungkot ako kasi gusto kong mag-worship kay Lord pero hinahadlangan nila. And then, lagi din ako sinasabihan na pa-church ka naman, di ka naman nagbabago. Di ba parang, sakit. Parang gusto ko magbago pero parang gusto nila ng instant, ganon. So, parang napanghihinaan ako ng loob. Pero alam kong may gagawin si Lord. And at kaya para hindi ko maisip or isipin yung mga problemang meron ako sa pamilya ko, naghanap ako ng love sa iba. Sabihin nyo, love, ganon. Love, ganyan. Nakalimutan kong mahal pala ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. Dahil nga din, syempre, nagdadalaga na gano'n, na-curious ako kung anong pakiramdam ng my boyfriend, di ba? Parang ano ang feeling na may mag-aalaga sa yung iba bukod sa pamilya mo, gano'n. And iniisip ko rin yun na normal kasi halos na mga kaklase ko, kahit bata pa, meron na silang boyfriend. So, parang inisip ko, ako na lang wala, ba yan? Kasi inisip ko, di ko pala naisip na ang bata ako pa noon. So, yun. And, ayun nga, nagka-boyfriend ako ng hindi pa panahon. And, hindi lang isa. Ay, my gosh. Kundi 3. Tapos yung isa, scam. Oh my gosh. Pero saka ko na yun. Hindi ko makaya. So, yun. And, naglilihim din ako sa kanila. Hello? Kikinig pa ba? So, naglilihim ako sa pamilya ko kasi alam kong mali, pero dahil gusto ko, tinuloy ko. Ganun. Parang iniuna ko yung emosyon ko, yung gusto ko. Hindi na naman si Lord yung sinusunod ko, kundi sarili ko na naman. And that time, yun nga, parang katulad sa laro natin kanina, pag in-apply natin sa buhay natin, hindi boses ni Lord yung pinakinggan ko at sinunod ko, kundi yung boses ko dahil ako yung nasunod at naging master ng buhay ko pagdating sa pag-ibig, sa aspetong yon. And dahil doon, sa halip na umayos yung lakad ko kay Lord,
dapat lalalim na ako kay Lord kasi nakakilala na ako sa Kanya na meron na akong relationship sa Kanya, mas lalong gumulo at humirap yung buhay ko, ganun. Eh, nandyan yung hindi ako nakapag-focus sa pag-aaral. Kasi syempre, pag nag-aaway, di ba, mga boyfriend, girlfriend, parang apektado lahat, di ba? Parang hindi ka mapag-isip, hindi ka makasagot. Minsan lutang, di ba? And stress lagi, ganyan. And ang isa pa doon, hindi na ako nakapagbasa ng Bible. Yun. In short, wala na akong time kay Lord. Pero, hindi pumayag si Lord na malayo ako sa Kanya. Na-realize ko na mahalaga talaga ako sa Kanya. At alam kong makakabuti sa akin dahil gumamit siya ng, gumagamit siya ng ibang tao para magpaalala sa akin na mali na yung nilalakaran ko. At ayaw ni Lord na masaktan dahil sa mga maling desisyon ko. Thank you po. Yun. Tapos, ayun, dahil nga din nag-church na ako, may mga leader din ako bago ako maging leader ngayon. Sila yung tumutulong sa akin kapag alam nila na mali na yung ginagawa ko. So, pinagsasabihan nila ako. And minsan mahirap sumunod, di ba? Pero, alam mong mali, kaya parang kailangan mong i-give up, ganun. Muli akong nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Lord at nagpasakop sa kagustuhan ni Lord. Kaya ang ginawa ko, kahit masakit, ayun, sa lahat ng mga naging boyfriend ko, binitawan ko yung pakikipagrelasyon sa kanila, sa iba. Ganun din yung paghahanap ng pagmamahal sa ibang tao. So yun, yung pag-give up ko, sumunod ako kay Lord, ayun yung letter O, obeying God. And mas pinili kong panghawakan yung mga pangako ni Lord para sa akin. Kung ano yung tingin ni Lord sa akin. Di ba sabi, valuable, importante. At mas pinili kong laliman yung relasyon ko kay Lord kaysa sa tao. Kasi alam ko sa piling ni Lord, walang kulang, hindi ako masasaktan, at hindi niya ako iiwan, ganun. Ayun yung mga realization ko na mali yung ginawa ko, ba't ako lumayo kay Lord, ganun. And ayun yung relationship with God, yung letter R kanina. Kaya sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, sa bawat pagbitaw natin ng ating kasalanan, lagi may kapalit ng blessing or reward. Lalo na kapag sumunod tayo with our whole heart or buong puso. Ganon. Ayun, nung pag-give up ko ng mga bagay na mga gusto ko, marami ako natanggap na mga pagpapala na galing kay Lord. Una na doon yung sa buong pag-aaral ko, isang beses ako naging top 1, ganon. Parang saya sa feeling, kahit masakit yung or broken ako nung, pero sinunod ko, tapos nag-aral na lang ako, nagpursige ako, naging top 1 ako. And after din nung pagbitaw ko uli ng relationship, kahit masakit, kahit na harap-harapan, chinichit ka na, ganyan. Pero ginimip mo kasi hindi na tama. And alam mo yung worth mo kay Lord, ayun. Dahil di ba hindi ko kilala yung daddy ko, kasi wala pagkapanganak, ganun. Pero after 17 or 16 years, hindi ko talaga in-expect na may kilala ko pa siya, ganun. And inatin niya pa ako nung nag-JS prom, tapos naka-gown ako, nag-picture pa kami. Tapos yung pinapangarap ko lang noon na parang prinsesa kasi di ba pag mga mayayaman, ganun, hinahatid ng kotse, ganyan. So hinatid niya ako, ganun. Kaya parang saya sa feeling na pagsunod, tapos yung tagal mo nang hinihiling kay Lord na makilala mo yung daddy mo, ibibigay niya na ng isang iglap kapag alam mo marunong ka nang sumunod. And hindi na rin ako nahihirapan tumakas or makapunta ng church. Kasi minsan sila pa yung nagsasabi, ngayon, dahil di na ako nahihirapan, sasabihin nila, anong oras na? Nag-church ka pa, di ba? So yung dating sinasabi nila na hindi ka aalis, ngayon parang pinapaalis nila ako para pumunta ng church, ganun. And dati din kasi, di ba, yun nga, di ba, hindi ako pinapayagan na
umalis. Tapos isang beses nagsasapatos ako. Tapos biglang sabi sa akin na hindi ka aalis. Pero yung mami ko, sabi niya, sige na, tumakas ka na. Punta ka na ng church. So habang tumatakbo ako noon, papunta ng church, umiiyak ako kasi parang ang saya-saya ng puso ko. Na parang nakatakos ako sa parang kulungan, ganun. Para lang makapag-worship kay Lord ng malaya, ganun dito. Yung siyempre, di ba ilang floor? Kasi noon dati, third floor. So habang tumatakbo, parang excited yung puso ko. Kasi parang puspos ako ng Holy Spirit, ng pagmamahal ni Lord. Kasi sa Kanya ko nahanap yung worth ko, ganun. And naging part na rin ako sa mga gawain dito sa church. Yun, dati sumasayaw ako, ganyan. And tapos ngayon sa multimedia, kung nakikita nyo. And dati, yung mga, di ba, under lang ako ng mga leader ko, ganun. Ngayon ako na yung nag-handle sa mga alaga ko, ganun. Na binigyan ako ni Lord ng courage na or katapangan na kaya ko rin mag-handle ng mas bata sa akin, ganun. Kasi meron akong pinangahawakan sa Kanya. And yun nga, ngunit maraming mga paring pagsubok yung dumating sa akin. And isa na dun yung malaking dagok na dumating yung namatay yung mami ko 3 years ago lang. After ng 21 or 22 days bago ko mag-18. Ayun, parang ang hirap, di ba? Parang ang saya-sayo mo, nag-18 ka, nagsayo-sayo ka pa dyan. Tapos, nag-celebrate ka. Tapos, after ng ilang araw, bigla siyang nawala. Or umuwi na siya sa heaven, ganun. Tapos, pero ang daming doubt sa isip ko. Or parang ang dami kong tanong kay Lord. So, sinasabi ko, paano na kami? Paano kami ng kapatid ko? Kasi 10 years kami ng kapatid ko. Ako, magta-21 na siya, mag-11. So, ang hirap mag-handle, lalo na kung hindi naman ako lumaking kompleto. Tapos, ayun nga, ang dami ko napagdaanan. Paano ko siya makapalaki? Ganun. Ayun yung iniisip ko. And, ayun, pero dahil sa pangyayaring yun sa buhay ko, kahit wala siya ngayon, kahit hindi kompleto, wala yung papa niya, kasi magkaiba kami ng daddy. Kahit yung daddy ko may iba na rin, doon ako pinalakas ni Lord, yung pagtitiwala ko sa Kanya, na kahit hindi ka kompleto, pero pag meron kang Lord, paparamdam niya sa'yo na kompleto ka. Yun. And dahil doon, pinalakas din niya yung faith ko, gano'n. Yung pananampalataya ko sa Kanya, sa araw-araw, kahit anong dumating na problema, gano'n, pinapalakas niya ako na meron akong pinangahawakan na meron akong Lord sa buhay ko, gano'n. And dahil doon, binabago niya rin yung ugali ko, yung buhay ko, na di ba dati nakikita niyo hindi ako makapunta ng church. Pero ngayon, sobrang laya ako, gano'n. Dahil sinunod ko si Lord. Give up ko yung mga bagay na gusto ko, hindi yung sarili kong kagustuhan. And dahil din doon, ayun nga, yung nakikita na din yung pagbabago sa akin sa ugali ko. Though kahit minsan masungit pa rin ako, gano'n, maldita. Pero unti-unti binibigyan ako ng concession ni Lord na mali yung ginagawa mo, or dapat baguhin mo yan. Ayun yung disciple of Christ. Yun nga, yung letter D. So, nabuo ko yung Lordship. And natuto akong maging ate at mommy at the same time sa 20 years kong ito. Parang mommy na ako, di ba? And alam kong pinapaalala sa akin ni Lord na kasama ko siya palagi. Ano man yung dumating sa buhay ko ngayon. And hindi niya naman ibibigay sa inyo, sa akin, sa ating lahat, yung mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya magtiwala lang tayo kay Lord. Kasi yun nga, habang marami tayong kinakaharap na problema, marami na rin tayo na pagtatanggumpayan sa araw-araw. Hindi man lang natin mamalayan, pero madami na tayo na pagtatanggumpayan na mga pagsubok, mga problema dahil sa pagpapasakop natin kay Jesus or yung ginawa natin siyang master, ganun. And dahil doon,
di nyo man makita, kahit sobrang late man yan. Ngayon nga, masasabi natin na mapalad tayo kasi buhay tayo, nakakahinga tayo. Milagro na yun kay Lord. And yung mga opportunities, di ba? Nakakapag-aral pa rin kayo kahit may pandemya, di ba? And yung mga ginawa niya at yung mga ibinibigay niya rin sa atin, sa pamilya natin, sa atin, di ba? And yun nga, kahit madaming problema, ngayon nakapag-aral pa rin kami ng kapatid ko. And kahit wala kaming mami at daddy na sumusuporta, pero meron pa rin kami lola. Tapos lahat ng tao na gusto tumulong sa amin. And isa na rin doon yung nagka-pandemic, naging online seller ako bigla. So ilang taon na rin yun. Tapos isa pa dun sa, nung naging online seller ako, pinarana sa akin ni Lord yung mabigyan ka ng tip. Sino ba naman hindi matutuwa kapag yung tip sa'yo, same nung tinitinda mong presyo, kunyari 100, tapos 100 din yung tip sa'yo, sino ba hindi matutuwa dun? Kasi syempre, makakapag-provide ka para sa kapatid mo, sa pamilya mo, ganun. And marami din ako mga first time na experience. Kasi syempre, dahil nga, kahit sabihin kung self-centered ako nun, ang dami kong hindi nagagawa or hindi ko natatanggap. So, ang dami kong laging first time experience. Kahit ito, first time experience ko na mag-preach sa buong sa inyo, sa youth. And isa na din yung makapunta ako sa beach, yung madagat, tapos may buhangin, gano'n. Parang saya ng feeling. And makakain ako sa mga restaurant na sobrang mahal, tapos biglang ililibre ka, gano'n. Kaya parang parang saya sumunod kay Lord, kahit mahirap. Parang ang daming reward na magbubukas sa'yo, mga opportunities sa'yo. So yun yung mga bagay na hindi natin nagagawa before, pero pag alam mo yung worth mo kay Lord, kapag sumusunod tayo kay Lord, pwede niya rin yun ibigay sa inyo ng isang iglap lang. And tapos ito pa, nung nawalan pala kami ng kuryente last year, 1 month din yun. So ang hirap, di ba, nag-aaral ka tapos walang kuryente. Tapos nakakahiya kasi syempre nakikicharge ka sa ibang bahay. And yun nga, nakitira pa ako sa ibang bahay para makapag-aral. Tapos yung kapatid ko naiwan sa bahay kasi modular lang naman siya. Eh nakakaya din naman isama kasi syempre, parang magulo din yung maligalig yun, ganun. Pero dahil doon, na-develop din yung ugali ko uli. Parang ang dami pang, sa inyo din, madami pang mga karakter o ugali yung pwedeng maayos sa bawat pagsubok na pagdaanan natin. Kung paano tayo mag-react kapag ano yung sitwasyon na katulad nun or sa inyo din. Kahit hindi ko alam yan, pero alam ko tuturuan kayo ni Lord sa mga bagay na yon. And inaayos ni Lord yung mga priorities nyo and yung katulad ng needs ng pamilya ko, mas matimbang yun kesa sa gusto ko o yung mga material na bagay. Mas gugustuhin kong makapag-provide ng bigas, gano'ng pagkain, kesa yung mga gusto ko, mga bagay na hindi ko naman magagamit or di naman masyadong importante. Tapos, ayun, magpatuloy tayo o patuloy pa rin tayo maglingkod kay Lord anumang sitwasyon yung dumating sa atin. Kaya tandaan natin na sa lahat ng pinagdadaanan natin, problema, pagsubok, lahat ng yon may rason, may purpose sa... Ay, sorry. Sorry. Sorry Wag na kayo umiyak or wag kayo umiyak kasi nakikita ko kayo tumulo-tuloy sipon ko, sorry. So, tandaan natin na lahat ng problema pinagdadaanan natin na mga problema, pagsubok, lahat ng iyon may rason o may purpose yun sa buhay nyo na binibigay si Lord. Kaya magtiwala ka na hindi ka bibitawan ng Diyos kapag patuloy kang nakakabit sa Kanya. Kaya kabit lang tayo kay Lord. Huwag kayong bibitaw ka ano naman yung mga problema ang kakarapin nyo kasi mahal kayo ng Lord. Sabihin nyo, mahal kayo ng Lord. So, yun lang. Thank you. Ayan. Narinig niyo yung kwento ni Ate Angela? Yes. Grabe, ang daming ginawa ni Lord sa buhay niya. Sino dito ngayon? Naka-experience na kayo ng ganon? Yung grabing pag-provide ni Lord sa lahat ng mga kailangan mo?
yung pag-treat sa'yo ni Lord sa mga bagay na hindi mo pa na-experience. Sinabi yun sa Bible na, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog, pag tayo, nag-enjoy tayo, binigay natin yung gusto natin, sige Lord, kayo na bahala, susunod ako sa inyo, mag-enjoy ako. Kahit masakit, kahit mahirap, ano gagawin ni Lord? Ibibigay niya lahat ng hanap mo. Yun, di ba? All these things shall be added unto you. Sino gusto yung all these things? Lahat ng bagay. At lahat ng ito ay ibabahagi sa'yo. Ibibigay ni Lord sa'yo. Say, right now, let's just stand up. Yung mga facilitator, dito po ngayon sa harap. And as we sing worship, right now, yan yung mga facilitator. Mga facilitator, dito sa harap. Fed. Ha? Bakit? Umiiyak. Sige. Okay na. Let's just close our eyes. Pwede sarado din yung ilaw. Ayan na. Yan, thank you. Let's just feel the presence of God in this place right now. Habang kinakanta yung song na to, mga facilitator right now, tayo, magpa-pray tayo sa bawat isa na nandito ngayon. Pero bago yung mga nandyan sa nakaupo, sino dito hindi pa nare-receive yung tunay na Lordship of Jesus? Yung tunay na pagiging Panginoon ni Jesucristo sa buhay mo. Na hindi na yung gusto mo. Sino dito nahihirapan na sa gusto mo? Na kahit anong strive mo, di ba? Gusto ko to, pero hindi ko makuha, hindi ko makamit. Lord, ba't ganun? Ba't ang lungkot? Hindi ko makuha yung wants ko, yung needs ko. Sige, lahat dito, pikit lang, tungo lang. Yung sa tanong ko kanina, sino dito? Sino dito yung gusto niya makuha lahat, all these things, lahat ng hinahanap mo? Taas yung kamay habang nakapikit. Right now. Sige mga facilitator, puntahan nyo yung mga nakapikit na nakataas ang kamay. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Right now, as we sing, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Right now, sige, be in the mode of prayer, be in the mode of worship. Right now, sabi mo, habang hindi ka pa pinagpa-pray, Lord, be the center. Kayo po ang maging sentro ng aking buhay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-isa. I am tired. Sabi mo, Lord, pagod na ako. Pagod na ako sa pag-strive, sa pag-push ng lahat ng gusto ko mangyari sa buhay ko. I am tired of being the Lord of my life. Sabi mo, Lord, gusto ko kayo na. Right now, itaas nyo yung kamay nyo, parang nagsusurrender. Parang sumusuko na. Suko ako, Lord. Suko ako sa'yo.
Naalala nyo kanina habang naglalaro, naka-blindfold. Pag hindi mo alam na gagawin, suko lang. Lord, I surrender myself to you. You sing. Center of it all. Yes, Lord, Jesus be the center. Yes, Lord. Lakas. From beginning to the end, Yes, Lord, right now. it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves
'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Yes, Lord. Nothing in this world, Lord, will do. Kahit anumang bagay dito sa mundo na to, hindi ko kumpara. Hindi aabot sa pag-ibig nyo. Right now, habang kumakanta pa rin, pwede sabihin natin to. Let's say this prayer together. Sabihin mo, Lord Jesus. Sige, buksan nyo bibig nyo. Lord Jesus, be the Lord and Savior of my life. Aking buong puso, buong isip, buong lakas ay sa iyo na. Hindi ko nahahanapin ang kahit anumang bagay sa mundo na ito. Hindi ko nahahanapin ang pagmamahal ng iba. Ang pagmamahal nyo lang, Lord, ang aking hanap. Kaya, Lord, salamat. Dahil mahal na mahal niyo ako. Salamat. Dahil hindi niyo ako iniwan. Hindi niyo ako binitawan. Lord, lahat ng mahal ko at lahat ng pangit na nangyari sa akin, binibigay ko sa inyo. Kayo po ang maging Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, ng buong pamilya ko, at lahat ng kakilala ko. Sa'yo lang ako. Sabihin, I love you, Lord. Yes, Lord. Love you, chance. Yes, Lord. Sige, pwede tayo maupo as we worship. As we rest in the presence of God. Sino dito naranasan nyo habang nagpa-pray tayo, may naramdaman kayo? Gumaan, sumaya, sino naiyak? That's the love of God. Binigyan tayo ni Lord ng emotion. Timo, nag-light up na yung mga mukha nyo kanina. Ang dilim. Yeah. Ayan. Sino dito nangangailangan pa ng prayer? Sige. Sino dito? Kunwari, again, may masakit ba sa katawan nyo? Wala. Sino dito kailangan ng pag-pray? Sa family. Kunwari, ay may sakit mama ko. May sakit papa ko. Sino dito? Wala. Wala gusto magpa-pray. Kahit ano. Kuya mo gusto ko magpa-pray. Wala. Okay. Kung nahihiya, kahit sa grupo na lang. Okay na. Yan. Let's just rest in the presence of God. Worship, and it's all about you. It's all about you.
tayong, It's all may about gusto kayo pag-pray? I-release na prayer? when it's all about you. Sige, tungo lang tayong lahat. And pag-pray ko kayo in general. So, Lord, maraming salamat, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Lord, alam kong hindi to sadya, Panginoon, na nandito sila, Lord God. Itong mga anak mo, Panginoon, itong mga babae at lalaki na to, Panginoon, itong mga youth, Lord God, sa oras na to, Lord God, itong gawain na to, Panginoon, inaalay namin sa inyo, Panginoon. Lord, paalala mo sa amin, Lord God, may sa isip namin, may sa puso namin, Panginoon, kung ano ba ibig sabihin ng Lordship, Lord God. And yung pagsunod namin sa inyo, Panginoon, bilang master ng aming buhay, Panginoon. And I pray na i-declare, Panginoon, sa bawat araw ng buhay nila, ikaw yung masunod, Panginoon. Hindi yung sarili naming kagustuhan at hindi kagustuhan ng ibang tao, Panginoon. Lord, palakasin mo po yung aming mga pandinig, Panginoon, na ikaw yung marinig ng aming buhay, Panginoon. Ikaw yung marinig ng aming puso, Lord God, ng aming isipan, Panginoon, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, at lalo na rin sa aming pamilya, Panginoon. Lord, kahit wala man sila ngayon dito sa church, Lord, I pray na i-declare na madala namin sila, Lord God, someday, Lord God, sa tamang panahon, Lord God, na ikaw yung tutulong sa kanila, Panginoon, na madala sila dito, Panginoon, at magkaroon ng relationship sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng Lordship, Lord God, sa buhay din nila. And alam ko, itong mga to, Lord God, yung mga kabataang ito, I pray na i-declare sila yung representative ng bawat pamilya, Lord God, na kahit wala sila dito, Lord God, alam kong kahit isa, Lord God, na nasa iyo, alam kong sakop mo, Lord God, at iingatan, protektahan mo, Panginoon, kahit nasan man sila, Lord God, nasa bahay, nasa abroad, Panginoon, alam kong ikaw yung mag-iingat, mag-provide, Panginoon, sa kanila. I pray na i-declare, Lord God, na ayusin niyo po yung aming ugali, Panginoon, yung character namin, Lord God, na magkaroon kami ng Christ-likeness, Panginoon, ng katulad sa iyo, Panginoon. And bigyan mo kami, Lord God, ng puso, Lord God, ng handang sumunod, Lord God. And patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung meron mang mga area ng buhay namin o parte ng buhay namin na hindi pa sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Lord God, na isuko ito sa inyong paanan, Panginoon. At ikaw na yung masunod, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. At ang aming buhay, Lord God, sa inyo. At ikaw na yung masunod sa amin, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, ng every day of our lives, Panginoon, sa desisyon, Panginoon, sa araw-araw na aming gagawin, Panginoon, at aming sasalitain, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ito ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, at approve, Lord God, sa inyo. And I also pray and declare, Panginoon, lahat ng blessings, Panginoon, lahat ng pangangailangan nila, Lord God, lahat ng hinihingi nila, Lord God, sa inyo, through prayer, Panginoon, sa ibang tao, kagalingan, Panginoon, blessings, Lord God. I pray na i-declare, Lord God, na ito ay sagutin mo, Panginoon, right now, Panginoon. And Lord, I pray na i-declare, Holy Spirit, come and move in this place, Panginoon. And sa araw-araw, Panginoon, samahan kami ng Holy Spirit para i-guide kami, Lord God, para sa pagdidesisyon, Panginoon, at sa pagkilos namin sa araw-araw. And ito na ang aming samot na lang. We love you and we praise you and we glorify your name. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. Pwede na tayo mag-groupings. Pero, ay, sige. Ayan. Sino dito? Okay kayo? Okay na ba? Di okay lang. Kung gusto niyo pang mag-relax. No, ano naman. Tuloy lang natin yung music ng konti. Para lang, relax lang tayo. Chill lang. Rest in the presence of God. Dito, pagod na kayo sa mundo, dito tayo, pahinga tayo. Sino sa inyo, memorize yung L-O-R-D? Isa lang. Memorize mo? Sige, okay lang. Basahin nyo lang. Oo nga eh. Game. Sino sa inyo? Swindle? Taas lang ka ng kamay. Pupuntahan ko na kayo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa harap.
Memorize nyo? L-O-R-D. Wala. Wala. Kahit isa lang sa inyo. L-O-R-D. L-O-R-D. Ayan na. Ito na, ito na. Si Harry. Ano yan? Buo mo, buo mo. Lord and Savior. Obey with God. Relation with God. Disciple of Christ. Oh, yan. Palakpakan natin. Ayan o. Meron ka. Notebook. Yan. Ito na po. Habang mag-group tayo, let's just rest pa rin, pero pag-uusapan natin to, pabasahin na lang mo natin. Are there areas in your life that you need to surrender to the Lordship of Jesus? Kanina, habang nag-pray tayo, ano yung mga yun? Ano yung kailangan natin isurrender? Yan yun. Are your relationships under His Lordship? So, yung relationship mo sa family mo, under ba yan kay Lord, sa friends mo, and kung meron man kayong another relationship, in a relationship, under ba yan kay Lord? Malugod ba yan? Maganda ba yan sa mata ni Lord? Kasi yung huling-huli, is your time, yung oras mo. Sa tingin mo, maganda ba yung ginagawa mo? Oras-oras, everyday, sa mata ni Lord? Saan mo ba binibigay? Saan mo ba inuubos yung oras mo? Okay ba yun sa mata ni Lord? Yan. Pwede na tayo mag-groupings. Yung sa grupo natin talaga. Yan. Nilalamig ba kayo? May mga nilalamig ba? Wala nilalamig. Ay, ano ba? Kasama na yung food dyan, di ba? Ayan, pa-distribute na po din yung bread. I'm sure may gutom na. Kanina pa gutom si kapatid mo, Gian. Gutom na kapatid ni Gian.